Hello, hello, hello everyone! Welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. At syempre ang kasama natin ngayon ay batang-bata pa. Pero siya ay ang napakagandang mukha ng paglilingkod. Walang iba kundi si Cons Mark Anthony Santos ng Las Piñas. So sasabayan niya tayo uli na uminom ng mainit na tsaa. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, nagpapatuloy tayo dito sa iba't ibang mukha ng paglilingkod at napatunayan natin na hindi naman ang isang tao as a public servant ay nagigising na lang isang umaga at gusto nang maglingkod. May pinanggagalingan ng lahat, may pinag-uugatan ng lahat, at talagang we owe it to our oldies, ika nga, lolos and lolas, titos and titas, yung mga nauna sa atin. Kaya yun ang tunay na pundasyon kung bakit ang isang tao ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapaglingkod, hindi lang dahil sa oportunidad na ibinigay sa kanila, kung hindi sa upbringing na ibinigay sa kanila. Alam niyo maraming facets ang paglilingkod hindi iisang area lang. Yung kanilang pinasok na paglilingkod ay galing sa kalooban. Kasi ang pagbibigay ay hindi yung bulsa. Ang pagbibigay ay ang buong pagkatao kasama ng iyong pangkasalukuyan at ng iyong kinabukasan. Kasi literally, pag naglingkod ka, talagang magkarugtong na yung iyong past, present, and future. So, Cons Mark, bago ka nakakuha ng ganyan titulo na Cons Mark, di ba? Paano mo ba mas ginugustong makilala ka ng tao? Siguro, lahat naman tayo as a public servant, gusto natin meron tayo kahit paanong naiwang legacy sa mga kababayan natin. Lalong-lalo na sa mga seniors, di ba? And I think dahil dun sa mga institutionalized program ng city namin, halos may free hospitalization, may mga libre living, may mga college scholarship programs. Ang nakita kong medyo kulang na lang is siguro yung housing program para sa mga, lalong-lalo na sa senior citizens. And yan ang talagang pinupurso ko ngayon. At, excuse me, at yan ang tingin ko ang magiging sana legacy ko o balang araw. Sana mabigyan din ng chance yung iba na maipagpatuloy yung mga legacy na maiiwan ng grupo ko actually sa Las Piñas. At natutuwa ako dahil yung dating mayor namin, si Mayor Nene Aguilar, transformative leader talaga siya. So, from the dirtiest to the cleanest city, yung mga United Nations Award namin, yung Galing Puok Award namin for socialized housing. Gusto ko ipagpatuloy lahat yun. At kahit pa paano, maging part din ako ng legacy niya. Cons Mark, dahil pabahay ang pinag-uusapan, syempre ang nasa mind namin, may mga lupa pa ba ang Las Piñas na bakante? Ay, magandang tanong, Dr. Gaines. Nung una kasi, yung mga programang ginawa ng national government, like yung meron kasi tayong Supreme Court decision dun sa Mandamus ng cleaning up of the Manila Bay. So yung mga nasa danger zones, creek, rivers, kailangan i-relocate sila. Excuse me. So, ang nangyari, yung relocation is out of the city. Dinala sila sa Cavite, sa Naik, Trece Martires, sa Laguna. So, nung I observed na yung mga kababayan namin bumabalik sa Las Piñas kasi number one, hindi kumpleto ang mga serbisyo doon sa mga lugar na yun. At walang libreng ospital kagaya sa amin, walang libre living program, walang scholarship program. And ang pinaka-major factor doon sa pagbalik nila dito is yung trabaho. So, bumabalik din sila dito sa Las Piñas, nangungupahan din sila. So, dumoble yung hirap ng mga kababayan namin. So, ang ginawa ko ngayon talagang when I assumed office last
July 2022, talagang hiningi kong committee doon sa City Council is yung housing and land use at saka informal settlers. Tapos, after that, nung naging chairman ako, yung staff ko, pina-research ko agad. And then we coordinated with the Department of Human Settlements and Urban Development, yung HUDSI. dating HUDSI, yung DSUD na ngayon, tawag DSUD na ngayon. Okay. Kasi may bago ng batas. So, lahat ng housing agencies nando na. Pati yung National Housing Authority, pati yung mga finance agencies, yung SHAPSI, so nandun lahat. At we found out na maganda pala yung mga programa. Ang problema nga during that time, nung nilaunch ni Pangulong BBM yung Pambansang Pabahay Program, yung mga pondo dun sa mga socialized housing natin like the Community Mortgage Program, inilipat lahat doon sa Pambansang Pabahay Program, which is panay vertical. Panay high-rise ang magiging programa. Kasi wala na talagang lugar. But meron kaming mga community mortgage program na natigil. Natigil yung funding kasi nga kinuha ng Pangulo. But, alam mo, nakakatuwa. Kasi nagdadasal ako, sabi ko, paano kaya matatapos yung program ng mga naiwan pa na wala ng pondo? So, what we did was talagang inalam namin yung kung magkano pa yung local funds namin. And nakakatuwa naman, pinush namin yung collection ng real property tax during that time. And we found out na meron palang mga delinquent taxpayers ang Las Piñas. So, sinulatan sila, nagbayad sila, and then naka-generate kami ng more than 100 billion para sa pondo doon. So, ang agad-agad ginawa ko is I requested the Vice Mayor and the Mayor, Vice Mayor April and Mayor Mel, and yung mga kasama ko sa City Council na magpondo kami for land acquisition. So, right now, nakakatuwa, meron kaming dalawang extended communities na babayaran na ng city government yung lupa nila at huhulug-hulugan na lang sa city government, then ita-transfer sa kanila yung title. Ano to on-site bale. So, as is where is yung mga bahay na nila ngayon, nabibilhin. So, after 10 years na walang interest, walang interest, what I did was kinausap namin yung may-ari ng lupa at nakiusap kami na ituloy pa rin yung pagbabayad na hindi na nila tataasan yung presyo ng lupa. Kasi taon-taon may karapatan silang taasan So I think wala ka na mabibiling lupa ngayon na 3,500 pesos, di ba? Or 5,000. So nakiusap ako kasi more than 10 years ago na yung programa, hindi natapos. Pumayag pa din sila. Alam mo, malaking bagay yung dasal Dasal. Kasi, Let us praise the Lord. So, tignan nyo si Konsehala, talaga namang may kasamang prayers yung mga pagdedesisyon. Pero itong pakikinig ko sa'yo, talagang ibig sabihin, nagtatrabaho ka. So, hindi title lang. Kasi ganun yung una kong tanong sa'yo di ba? May title It's a privilege given to you. It's a place of honor. Pero hindi pala siya place of honor. Place of service pala talaga. Kasi hindi biro itong na-achieve mo o na-accomplish mo for the informal settlers ba ang title nila, tsaka yung mga paano ba to, mga mahihirap talaga natin, na relocate tapos nagbabalik. Tapos tama, nakaka-relate ang viewers natin kasi kahit anong laki ng kita mo sa bawat araw, ang pinupuntahan niyan dalawa lang, bahay at pagkain. Kasi yan yung necessity saan sila matutulog. So, susunggaban nila kahit napakamahal, walang magagawa, ibubuhos nila doon. Kundi papalayasin Tapos tignan nyo, ang naibigay po ninyo, Consmark, ay hindi lang yung maalis ang sakit ng ulo, kasi hindi sila tataasan for the next 10 years. Di ba? Yun ang tinatrabaho talaga. Di ba? Wala na interest. Pero yung dangal nila bilang tao, yung dignity na hindi sila basta lang, minsan masakit ito, lolos and lolas, pero naririnig ito pag mahirap ka, naririnig talaga na gusto mong matulog sa kalye. Gusto mong lumayas. Kasi the power is not in them. Nasa side lagi nung makikisuyo ka, makikiusap ka. Pero pag ganito na may pabahay, binibigyan nyo sila ng dignity.
Yun yung una yung naibigay sa kanila. Yung sense of dignity na hindi sila magiging taong kalye, hindi sila pwedeng palayas-layasin lang ng ganun-ganun lang. So, ang laki ng inyong naitulong. At meron ka bang patron saint na tinatawag na hinihingan mo ng tulong pagka may ganyan kang mga desisyon sa iyong mga ginagawa? Kasi I was born June 14, San Antonio de Padua talaga. Nga. Kaya One day after. one day after. Actually, nagkamali lang sa birth certificate ko. 13 talaga ako. 13 ka talaga pinanganak. Pero ang ginagamit ko kasi kung ano yung doon. Ka-birthday ko yung eldest daughter ko actually. So, kaya may Anthony ka. Mark Anthony. So, patuloy naman ang pagdarasal din. Alam mo, sabi ko nga pag yung engagement ko sa mga tao, especially the informal settlers, talagang I find time na kakausapin ko talaga sila. Kahit abutin kami ng 2 oras dyan, papaliwanag ko yung programa. And then, at the end of the meetings, isa lang naman sinasabi ko, ito, magagawa natin, magkakaroon tayo ng pondo, pero sana, pag nakausap natin yung mga may-ari ng lupa, pilitin natin magdasal araw-araw. Wow. Para may katulong tayo, di ba? May katulong tayo sa taas. Huwag natin kakalimutan. Parating ganun ng... And lahat naman ng experience ko, miski yung bangko nakausap namin na babayaran na namin. Tinanggal na yung interest, napapayag namin. So, ang galing nung malaking bagay. Talaga kamay ng Diyos yung gumagalaw. Totoo yun. Kasi, tapos, Consmart, ganito merong misconception ng tao na pag sinabing informal settlers, parang laging negative ang tingin sa kanila. Parang sila yung mga taong lumalaban, laging sila na lang, yung parang salot ng lipunan. Hindi ko term yan. Dinidescribe ko lang yung misconception. Hindi ko sinasabing ganun sila. Pero paano mo yun tinitake at paano mo binabalanse? Paano mo nino-neutralize yung ganung pananaw ng tao? Kasi legit sila, di ba? May pangangailangan na kaya nga tinutulungan mo Pero ba't sa lipunan, laging ang tingin sa kanila, yung pabigat ng bayan, negative sila. Paano mo naiaangat yung pagkatao nila? Alam mo, kaya nga ginawa ko advocacy itong socialized housing. Kasi dito magsisimula yun Kanina, doktor, sinabi mo yung dignidad ng tao. Alam mo, pag ikaw ay yung minimum wage earner, you're earning 610 pesos a day. At kailangan ng pamilya mo ng pagkain, ng pambayad sa kuryente, pangbaon ng mga anak mo sa eskwela. Parang habang buhay ka na lang magtatrabaho. Wala ka ng pagkakataon makabili ng sarili mong bahay o tirahan. Kasunod na yun Pag nabigyan mo ng pabahay ang mga tao, mamotivate mo sila na yung mga anak nila makapag-aral, magkaroon ng disenteng hanap buhay. Yun tingin ko ang plano talaga dapat Although ang dami ng Pangulo na nanungkulan sa atin, pero hindi natin address talaga yung pabahay natin. Kaya yung mga informal settlers, pinagtatrabaho na lang nila yung mga mayayaman. Yun ang lumalabas At sila habang buhay na lang ganoon, hindi makabili ng bahay. Imagine yung programa ngayon ng Pangulo. Kasi nagkaroon ako ng orientation. I was able to attend the orientation ng Department of Human Settlements. So, it's an out-of-the-box program ng Pangulo. Kasi nga, alam mo, yung mga vertical ngayon, nakakatuwa ngayon na buildings na gagawin ng gobyerno. Hindi na government funds ang gagamitin. Private funds na. At saka, nagkaroon ng paraan yung Department of Human Settlements na hindi na uutang yung mga tao. Ang government na ang mag-guarantee. Sovereign guarantee na to. So may pag-asa. May pag-asa talaga. Talagang doable to. At nakakatuwa. Just give you an example, Doktora. Pag ikaw bumili ng isang condominium, sabihin ko na yung mga kumpanya, di ba? Yung SM, Ayala, miski yung mga mababang presyo lang. Ang isang 20 to 24 square meter na unit, siguro aabuti na ng mga 4 to 6 million na ngayon Milyones na ang pinag-uusapan.
Itong magandang ginawa ng national government ngayon, ni Pangulo, inaprubahan niya to, yung isang condo unit, mabibili lang ng mga low-income earners natin ng 1.6 million pesos. Standard to, ha? At ang maganda rito, yung 5%, yung 6% na interest ng mga binibigay ng bangko, yung mga financing, government financing institutions, yung 5% sasagutin ng national government. Kaya ang presyo ng isang, ang sukat pa nito, nakakatuwa, 27 square meters. Mas malaki pa sa Mas isang malaki pa, regular, pwede pa magdalawang kwarto. At ang requirement lang nitong programa na to is being a Pag-ibig member ka lang. Oo. Ang babayaran lang doon sa orientation, sinasabi between 3,800 pesos lang ang monthly mo dito. At saka hindi pwedeng taasan yung presyo ng mga developers kasi parang magiging take-out to eh. Ang government na ang magbabayad sa mga then sila sisingilin na lang nila doon sa mga naguhulog. And then for example, na-default sila sa bayaran, pwedeng ibenta ng government Hindi ba miracle yan? Miracle na matatawag kasi para sa isang developer, pagka iba yung pre-selling na presyo, di ba? Tapos once na nakatayo na yan, magbabago na uli ang presyo. Paano nyo napauo yung mga yan, di ba? Ay, nakakatuwa kasi nga yung pinabilis natin yung pagpaprocess nung mga application, for example. At saka ngayon, instead na bangko ang mag-i-investigate or magpa-process ng application nila for socialized dun sa mga units na bibili nila, yung local government na. So, napapabilis. Napapabilis pero hindi ba madadagdagan ng sakit ng ulo niyo niyan? Siguro lahat naman ng bagay sa umpisa medyo mahirap. Pero titingnan mo lang naman yung income. Si-certify lang nung housing board namin sa Las Piñas. At pag na-certify yun, then pwede ka na mag-apply as a beneficiary. At tingin ko, ito na yung pag-asa natin talaga eh. Kasi wala na tayong lugar, wala na tayong lupa. Pero meron pa rin akong nakitang mga government properties sa city na pwede naming i-recover. So, ni-research mo talaga yan, Lahat, ha? At saka talagang kailangan ng coordination. Kumusta ba ang team mo? Mga bata ba ang team mo o may mga seniors ka din naka-team? Meron din naman mga seniors na kasama. Alam mo, mas maganda dun pag may mga kasama kang seniors. Yung kapusukan ng mga kabataan, minsan, di ba? Lalo na when you deal with the informal settlers. Siyempre, alam mo, parang meron nga silang na tatak na sinasabi mo kanina, doktora, na parang sila yung pahirap sa lipunan, di ba? Yes. Pero sa totoo lang, ang hirap din talaga maging mahirap. Totoo. Kasi, alam mo, na-experience ko nga dito sa mga engagement ko sa mga informal settlers. Darating sa opisina mo, may court order na for demolition or eviction. Walang pupuntahan, di ba, na titirahan. Sabi ko nga, sana yung mga mayayaman na kababayan natin or yung mga nanunungkulan na mayayaman, sana nararamdaman nila yung nararamdaman ng mga maliliit na kababayan natin. Kasi lalong-lalo sa politika, napansin ko ngayon talagang ang mga nagiging politiko, yung mga mayayaman talaga, di ba? Kaya walang boses yung mga maliliit, yung mahihirap. Tapos yung sistema pa natin, like yung party list, dapat ang representation doon sa mga farmers, sa yung mga talagang... Yung walang boses talaga. Walang boses na-defeat na yung purpose talaga nung ganong representation. But ako naman, siyempre, ang Kongreso ang gumagawa ng batas. But I think the President, in fairness to the President, nakita ko talagang yung political will nandun eh. And nakakatuwa na binigyan niya din ng participation ng local government. Para sa mga seniors nga pala, Dr. Gaines, hindi lang yung sa application kasi doon sa mga bibiling mga housing. Socialized housing program, pwede naman yung mga anak, yung mga apo na mag-apply doon at may mga co-maker din. Kasi lolos and lolas, may pag-asa. Nabuhayan kayo bigla. Pag senior citizen ka kasi, after retirement, hindi ka na makakapagbayad sa Pag-ibig.
Pero may voluntary din, but pwede yung anak, apo, o... So, ipupush lang nila, no? Push lang. Tapos, syempre, may mga requirements yan na dapat sinatsaga, di ba? Mahilig tayo sa shortcut ho kasi Tama, Tapos, nauuna yung complain. Pagka may hininging requirements, sasabihin mo agad, hindi to pwede, hindi to pwede. Lolos and lolas, titos and titas, yan ang role ninyo. Bukod sa pagdarasal, pray over ang mga dokumento, pero ipupush din sila na, sige, kunin mo ang mga requirements at isaayos para, tapos follow up ng walang humpay. Kasi pinapangarap yan ng bawat lolo at lola na magkaroon ng sariling tahanan ng kanilang lahi. Actually, doktora, konti na lang ang dasal na kukunin Kasi with the participation of the local government, yung requirement lang, kailangan ang sweldo ng pag-ibig member is not below 17,000 Parang minimum wage din, no? And then, may mga naman pagkakataon din na, for example, na nawala ng trabaho or may state guarantee. May classifications. May classification. Pero alam mo, maganda rin dun sa aming lugar, sa city namin, yung social classes kasi, konti na lang halos, 6% na lang yung nasa class E or yung below 10,000 yung income, and then yung iba walang trabaho. Yung bulk talaga doon sa city namin is yung class D na tinatawag, yung sumusweldo siguro ng 20,000, between 10 to 20,000. So yun, yung 62% na yun or 66% na yun, yun ang pwedeng mag-apply. So yung bulk talaga ng population namin. Kasi yung mga in-award naming lupa nung araw na tinayuan ng bahay, mga more than 20 years ago, syempre naglakihan na sila, nag-expand na yung kanilang family, nagkatrabaho na yung mga anak, mga apo. So this is the right time now, di ba, to apply for a socialized housing program doon sa mga anak at Kasi pag kinumpute mo ngayon, hindi ka na makakabili ng 4 to 6 million. Oo, tama. Imposible na. Kaya kailangan talagang tulungan talaga. Right. Kung hindi nyo tutulungan, dadami yung taong kalye. Tama. Di ba? Totoo yun. And kanina, pinag-usapan natin, yung dignidad. Yung dignidad, Pag ikaw walang dignidad, wala ka ng pag-asa Di ba? Yung feeling mo, hindi ka naman motivate mag-aral, maghanap ng trabaho. Kaya it affects the whole family. Totoo. Yung pamilyang pinag-uusapan dito. Yung mabigyan mo ng disenteng pabahay, edukasyon, at hanap buhay. Yun lang. Okay na. Consmart po paano yan? Sa isang maghapon, syempre, nai-stress ka din. Tama. Di ba? Sa isang maghapon, kung laging ganyan nakikita mo yung paghihirap ng mga tao ikaw ang takbuhan, ika nga. So, paano mo na-relieve ang sarili mo from stress? Alam mo, yung schedule ko everyday, from 9 in the morning up to hanggang 6 or 7 in the evening, yung engagement ko dun sa lalo na sa mga informal settlers. Minsan, I'll take siguro mga 10-minute break lang or after lunch. Medyo dadasal din ako sa opisina, magkukulong ka lang doon, di ba, na 10 minutes na, Lord, mamaya kakausapin ko pa tong grupo na to. Bigyan mo pa ako ng lakas, di ba? Kasi medyo pagod na rin, di ba? So, ganun lang, kasimple ang But, of course, nagsimula yun nung bata ka pa Yung nakita mo yung father mo na hindi nga naiinis di ba? Lahat ng tao pumupunta sa bahay nyo. So, kinalakihan ko na yon. Di ba? Mapaproblema sa pamilya, away ng kapitbahay, yung lahat nandun ang barangay talaga, nandun lahat Totoo. So, ramdam na ramdam nyo agad. Oo, walang pambayad sa ospital o sa doktor. Pero iba na nga ngayon At least na-address na ng government yon yung mga programa sa hospitalization, sa libre living. But ang nakita kong kulang na lang yung pabahay. Talaga, pabahay. Kasi ang problema nga, ang ginawa ng national government, yung out-city relocation, out of the city. So ako, ang focus ko, in-city. At meron kaming hinahabol pa, siguro malaking lupa to, ng national government din, na I think na illegally na patituluhan ng mga private
company. So, kaya medyo Matagal na habulan yan. Oo, but nakita ko doon sa kasi ni Pangulo na basta government property, bakuran natin, tayuan natin for socialized housing. So, kung umaasa na yung mga government agencies like DSUD, yung Land Registration Authority, yung Department of Justice, yung OSG, may mga interagency committee na kasi na tinayo ang national government. So, ang pinakamalaking part doon yung local government. Kasi sila yung may pulso sa baba eh. At saka alam nila kung nasaan yung mga lupa, i-verify mo na lang. So, ayun pa rin. Ang sinasabi ko, dasal pa rin. Di ba? Dasal pa rin. Balik pa rin tayo dun sa dasal kasi may mga kababayan tayo na minsan nawawalan din ng pag-asa. Totoo. Diba? I was about to ask you that, na i-address mo nga ang lolos and lolas natin na merong hope for the future. Bigyan mo sila ng something to hold on to para naman sa bawat araw nila, hindi yung puro, kasi di ba, manood ka ng news, tignan mo social media, lagi na lang negative. Pero ngayon nakausap ka namin, parang, teka muna, hindi puro negative yung nagaganap. Hindi laging sasabihin, ay politika yan, tama na, sara mo na. Hindi. Kasi pagtapos ng politika, may serbisyong pinag-uusapan. Doon yung totoong battle yung trabaho, how to deliver services to the people. So, pwede mo bang kausapin ng lolos and lolas natin to give them inspiration? Ay, salamat Doktora for this opportunity. Ang mga lolos at lolas, alam naman namin na kayo na talaga ang naging haligi ng ating bayan, ng ating bansa, ng ating pamilya, at hanggang ngayon dala-dala naman namin yung inspirasyon na binigay nyo sa amin. At alam mo, Doktora, kasi tayo, ang kultura nating mga Pilipino, very clannish tayo. Totoo. Diba? Hindi mo na, pag pinansin mo, yung lolo at lola nakatira pa doon sa anak, sa apo. Oo. So minsan yung burden ng mga lolos at lolas, nararamdaman din nila yung bigat pag walang sariling tirahan ng mga anak, ng mga apo. Hanggang sa huli, yung pa rin ang iniisip nila So, itong pabahay program siguro, socialized housing program, malaking bagay po ito sa mga lolos at lolas. At kahit paano po ay makakatulong po sa nalalabing panahon na lang natin siguro sa lupa. At tingin ko, mas hahaba ang buhay ng mga lolos at lolas pag medyo na-unburden na natin yung kanilang mga problema sa pamilya. At mahirap kasi, hindi lang dun para sa magulang, yung lolos at lolas, imbis na enjoy na yung retirement nila, hindi nila ma-enjoy. Hindi nila ma-enjoy, di ba? Imbis na siguro, pag middle income ka, makapag-travel ka, or hanggang ngayon, inaasikaso pa nila yung pantuition ng mga apo, ng mga eskwela. Sila yung nagpupuno And okay naman sana kung maganda ang naging trabaho, nakaipon. Pero majority ng mga kababayan natin talaga namang Class D, Class E. Kaya ito, malaking bagay ito, Doktora. And I can assure the seniors, yung mga lolos at lolas, na may pag-asa pa tayo sa buhay, yung mga susunod na henerasyon po. At sana po ipagdasal pa rin natin na yung mga leader po natin sa bansa natin ay sana maisip po nila na talagang yung lalong-lalo na yung mga may kaya pong politiko o yung mga mayayaman nating kababayan, it's time to give back po sa tao. And then, yun na po ang pinakamaganda regalo natin sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga senior citizens. And I hope and pray sana na madagdagan pa yung mga benefits natin sa senior citizens. Amen. Oo. Di ba taga Las Piñas si Attorney Makalintan? Yes, oo. Siya yung author ng He's my di ba? neighbor, Attorney Mac. So hello sa kanya kasi ang ating audience ay talagang relying on him, no? Kasi pinamunuan niya, sinimulan niya talaga Tsaka nung nag-ingay siya, di ba? Talagang
hindi na required yung ID. Ang mahalaga yung number lang naman talaga at yung patotoo na talagang senior ka. But anyway, last question. Pag dumating yung time na maging senior ka na din, di ba? How do you envision yourself 10, 20 years from now? Of course, ang gusto mo ma-inspire yung susunod na generation. Di ba? Gusto mo mag-iwan ng legacy sa mga kababayan natin. And sana, after siguro retiring, masabi ng mga kababayan natin na si Konsehal Mark, siya yung tumulong sa amin para magkaroon kami ng sariling bahay. Si Konsehal Mark yung tumulong sa amin para makapasok kami sa college nung wala kaming pambayad sa ospital. At kasi ako, ang feeling ko, dapat bigyan din natin ng chance yung mga bagong politician or yung mga kabataan, di ba? Ang problema rin kasi ng bansa natin parang alam mo, nasa constitution natin dapat mabigyan ng pagkakataon lahat na makapagsilbi. Yes. Tama. Oo. Pero may mga ibang kababayan natin na mas priority nila yung negosyo nila, pumapasok sila sa politika para proteksyonan yung negosyo. Tama. Minsan, napansin ko, hindi na nga nagbabayad yung buwis yung iba, di ba? Parang exempted na sila. So may trabaho ka, habulin ng mga ganon. Ginawa na natin yan, no? At yung nahabol nating buwis na hindi nila binayaran, pinondohan natin na, nakapagpapondo ako ng 85 million for land acquisition nung last year and this year. Praise God. At magdadagdag pa tayo. So pagka ganyan, bumabalik sa kaban ng bayan, ibig sabihin para sa benefit ng higit na nakararami. So maraming salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin, Cons Mark Anthony Santos, na kahit ang dami-dami mong pang ginagawa at gagawin pa, binigyan mo ng pagkakataong makakwentuhan ang ating mga senior citizens, kasama na rin ang kanilang pamilya at nabigyan mo ng pag-asa at inspirasyon. To wrap up everything, gusto kong hiramin ang kataga ng isang Heswita na si Michael J. Graham. Ang sabi niya, service is what prayer looks like when it gets up off its knees and walks around in the world. In other words, sa mga panalangin na yan ay lumalakad, gumagalaw sa pamamagitan ng serbisyo. At yon ay isang larawan na ipinakita sa atin ni Cons Mark, isang mukha ng paglilingkod. So this time, allow us naman, Cons Mark, na kami naman na magdadasal para sa iyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Eternal Father, I pray that you will give every leader strength so they do not grow weary in their leadership role. Father, the tasks may seem overwhelming and exhausting, but I pray that every leader will recognize that they are assigned to do your will. Therefore, I know that at the right time, they will reap the harvest and rewards if they do not give up. Lord, I pray for divine strength for Cons Mark Santos and every other leader, that they will not rely on themselves alone, but on you. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So maraming salamat, Cons Mark, at ikaw ay kasama sa aming panalangin at ang lolos and lolas natin will continue to hope na talagang matapos na yung cycle ng paghihirap as long as may mga taong tutulong at gagabay para magkaroon ng proseso at ma-acquire nila yung kanilang mga minimithing bahay at tahanan. Maraming salamat and we'll see you again next Monday. Bye-bye!